Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raymundo Dayundon. Shoutout kay Jamie Melikdem. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa kabilang panig ng dagat ng dugo, ang tindi ng labanan ay ganap na naiiba. Kontrolado ng halimaw ang katawan ni Han Sanchen, nang walang gusot ng ninuno. Ito ay isang kompletong pagbawas ng dimensional na dagok sa lahat ng naruroon. Nang humarap sa kanya ang mahigit 100 nangungunang manlalaro, hindi masasabing nag-take advantage sila, pero simula hanggang dulo, hindi ka man lang makalapit. Sa ilang simpleng suntok lang, mahigit 100 nangungunang eksperto ang agad na tinanggihan. Ang nakakatakot pa ay ang mga bagay na ito ay hindi base sa mga pervert na galaw ni Han Sanchen. Maraming beses, sinasalakay na lang niya ang mga taong ito gamit ang kanyang hilaw na kapangyarihan. Siyempre, hindi kaya ni Heifeng at ng grupo niya ang ganitong posisyon sa pagmamayabang lang, kahit na sila ay ganap na dinurog ng Han Sanchen sa mga tuntunin ng Ik. Ang kanilang paglilinang ay hindi kasing lakas ng Han Sanchen, at sila ay mas masahol pa kaysa sa mga halimaw, isang mundo ng pagkakaiba. Ngunit sa katunayan, umaasa sa kooperasyon ng koponan, ang mga taong ito ay hindi ganap na natalo sa harap ng halimaw ng ilang sandali. Sunod-sunod na umatake ang mga taong ito sa hindi karaniwang kaayusan, na nagdulot ng malaking problema sa mga halimaw. Lalo na, ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng babae ay tila hindi masyadong marami, ngunit ang kanilang mga kasanayan sa pagkubkob ay umabot sa antas ng kasanayan. Ang mga ito ay napakagaan, ngunit lubhang nakamamatay, kung ito ay isang mahirap na pag-atake mula sa harap o isang walang hiyang 38 style na sneak attack mula sa gilid, maaari silang maglaro ng madali. Kahit na ang halimaw ay sapat na malakas, wala itong ganap na kalamangan laban sa mga taong ito ng ilang sandali. Both sides were in a tug of war, at ang malas talaga ay ang mga sundalo. Good guy, away talaga ng Diyos at mortal. Marami sa kanila ang hindi man lang dumating upang lumahok sa digmaan, o hindi man lang nila napagtanto kung ano ang nangyayari. Sa susunod na segundo ay nagpaalam sila sa mundong ito ng ganap sa isang pagsabog. Ang mga nasawi ay patuloy na kumalat, at mas maraming tao ang nahulog sa lupa. Kung wala ang mga umasa sa kapangyarihan ng dagat ng dugo, sila ngayon ay literal na namamatay. Wala pang isang saglit, ang baybayin ay napuno na ng mga tao sa lahat ng uri, mga bangkay ng halaman. Ito ay tulad ng isang bundok, na bumubuo ng isang malakas na visual na kaibahan sa dagat ng dugo. Akalain mo na ang pinakakaawa-awang lugar ng purgatorio sa mundo ay wala ng iba pa. Itim na hangin, nagkatinginan ang sagong nakaputing damit at ang babae at tumango. Ang tatlo sa kanila ay nangunguna sa kanilang mga tauhan, ngayon ay naka-triangle attack posture. Kasama rin nila ang halimaw, malamig na nakatingin sa paligid. This guy is indeed very powerful, but don't panic, we have overestimated him, or underestimated ourselves, he is not invincible as we thought. Nasugatan din siya sa laban natin, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang espesyal na sugo sa puti ay napakatalino, bagamat bahagyang nasugatan ang halimaw, nagawa niyang hulihin siya at gumawa ng malaking kaguluhan dito. Nabahiran nga ng dugo ang dagwang katawan ni Han Sanchen dahil diretso siyang pinalibutan at inaatake ng grupong ito ng mga tao. Ang dagwang katawan na nagniningning ng gininto ang liwanag ay may napakadilim na gintong liwanag sa ilang lugar. Mabuti, ang isang walang ingat na lalaki tulad ni Heifeng ay agad na binugbog hanggang sa mamatay, ang kanyang mga mata ay tumingin sa halimaw na walang takot, tanging init at dahas. Ang dugo sa kanyang katawan ay ganap na nag-alab sa labanan. Change your position, no one should stick to one place to attack him, we can change it anytime, do you hear me clearly? Malamig, nasigaw ng babae. In a sense,
Ang envoy in white ay mas matalino at mas mahusay sa pagbibigay ng pampatibay loob ng mga salita, kaya ang babaeng ito ay mas mahusay sa pag-unawa sa lahat ng mga detalye. Hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa nito mula noong una siyang dumating dito. Sa katunayan, siya ay nakakuha ng maraming benepisyo. Nalaman niya na halimaw man o Han Sanchen, madalas nilang gamitin ang kanilang mga kanang kamay kapag umaatake, sa paghahambing, ang kanilang kaliwang bahagi ay nagsimulang maging isang maliit na depekto. Siyempre, para sa iba, maaaring hindi ito isang malaking bagay, dahil maraming mga tao ang may kaukulang gawi sa paggamit sa kanilang kaliwa at kanang mga kamay, ang mga taong pamilyar sa kanilang mga kanang kamay ay natural na hindi magiging flexible sa kanilang mga kaliwang kamay. Ngunit para sa kanya, ito ay mga kahinaan ng isang tao, at dapat niyang sakupin ang kahinaang ito upang marahas na umatake. Gawin mo. Pagkasabi nito ay muli niyang inatake ang halimaw. Sa kabilang panig ng dagat ng dugo, ang tindi ng labanan ay ganap na naiiba. Kontrolado ng halimaw ang katawan ni Han Sanchen, nang walang gusot ng ninuno, ito ay isang kompletong pagbawas ng dimensional na dagok sa lahat ng naruroon. Nang humarap sa kanya ang mahigit 100 nangungunang manlalaro, hindi masasabing nag-take advantage sila, pero simula hanggang dulo, hindi ka man lang makalapit. Sa ilang simpleng suntok lang, mahigit 100 nangungunang eksperto ang agad na tinanggihan. Ang nakakatakot pa ay ang mga bagay na ito ay hindi base sa mga pervert na galaw ni Han Sanchen, maraming beses, sinasalakay na lang niya ang mga taong ito gamit ang kanyang hilaw na kapangyarihan. Siyempre, hindi kaya ni Heifeng at ng grupo niya ang ganitong posisyon sa pagmamayabang lang, kahit na sila ay ganap na dinurog ng Han Sanchen sa mga tuntunin ng Ik, ang kanilang paglilinang ay hindi kasing lakas ng Han Sanchen, at sila ay mas masahol pa kaysa sa mga halimaw, isang mundo ng pagkakaiba. Ngunit sa katunayan, umaasa sa kooperasyon ng koponan, ang mga taong ito ay hindi ganap na natalo sa harap ng halimaw ng ilang sandali. Sunod-sunod na umatake ang mga taong ito sa hindi karaniwang kaayusan, na nagdulot ng malaking problema sa mga halimaw. Lalo na, ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ng babae ay tila hindi masyadong marami, ngunit ang kanilang mga kasanayan sa pagkubkob ay umabot sa antas ng kasanayan. Ang mga ito ay napakagaan, ngunit lubhang nakamamatay, kung ito ay isang mahirap na pag-atake mula sa harap o isang walang hiyang 38 style na sneak attack mula sa gilid, maaari silang maglaro ng madali. Kahit na ang halimaw ay sapat na malakas, wala itong ganap na kalamangan laban sa mga taong ito ng ilang sandali. Both sides were in a tug of war, at ang malas talaga ay ang mga sundalo. Good guy, away talaga ng Diyos at mortal. Marami sa kanila ang hindi man lang dumating upang lumahok sa digmaan, o hindi man lang nila napagtanto kung ano ang nangyayari, sa susunod na segundo ay nagpaalam sila sa mundong ito ng ganap sa isang pagsabog. Ang mga nasawi ay patuloy na kumalat, at mas maraming tao ang nahulog sa lupa, kung wala ang mga umasa sa kapangyarihan ng dagat ng dugo, sila ngayon ay literal na namamatay, wala pang isang saglit, ang baybayin ay napuno na ng mga tao sa lahat ng uri, mga bangkay ng halaman. Ito ay tulad ng isang bundok, na bumubuo ng isang malakas na visual na kaibahan sa dagat ng dugo. Akalain mo na ang pinakakaawa-awang lugar ng purgatorio sa mundo ay wala ng iba pa. Itim na hangin, nagkatinginan ang sagong nakaputing damit at ang babae at tumango, ang tatlo sa kanila ay nangunguna sa kanilang mga tauhan, ngayon ay naka-triangle attack posture. Kasama rin nila ang halimaw. Malamig na nakatingin sa paligid. This guy is indeed very powerful, but don't panic, we have overestimated him, or underestimated ourselves, he is not invincible as we thought. Nasugatan din siya sa laban natin, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang espesyal na sugo sa puti ay napakatalino, bagamat bahagyang nasugatan ang halimaw, nagawa niyang hulihin siya at gumawa ng malaking kaguluhan dito. Nabahiran nga ng dugo ang dagwang katawan ni Han Sanchen dahil diretso siyang pinalibutan at inaatake ng grupong ito ng mga tao. Ang dagwang katawan na nagniningning ng gininto ang liwanag ay may napakadilim na gintong liwanag sa ilang lugar. Mabuti, ang isang walang ingat na lalaki tulad ni Heifeng ay agad na binugbog hanggang sa mamatay, ang kanyang mga mata ay tumingin sa halimaw na walang takot, tanging init at dahas. Ang dugo sa kanyang katawan ay ganap na nag-alab sa labanan. Change your position, no one should stick to one place to attack him, we can change it anytime,
Do you hear me clearly? Malamig na sigaw ng babae. In a sense, ang envoy in white ay mas matalino at mas mahusay sa pagbibigay ng pampatibay loob ng mga salita, kaya ang babaeng ito ay mas mahusay sa pag-unawa sa lahat ng mga detalye. Hindi pa rin siya tumitigil sa paggawa nito mula noong una siyang dumating dito. Sa katunayan, siya ay nakakuha ng maraming benepisyo. Nalaman niya na halimaw man o Han Sanchen, madalas nilang gamitin ang kanilang mga kanang kamay kapag umaatake. Sa paghahambing, ang kanilang kaliwang bahagi ay nagsimulang maging isang maliit na depekto. Siyempre, para sa iba, maaaring hindi ito isang malaking bagay, dahil maraming mga tao ang may kaukulang gawi sa paggamit sa kanilang kaliwa at kanang mga kamay, ang mga taong pamilyar sa kanilang mga kanang kamay ay natural na hindi magiging flexible sa kanilang mga kaliwang kamay. Ngunit para sa kanya, ito ay mga kahinaan ng isang tao, at dapat niyang sakupin ang kahinaang ito upang marahas na umatake. Gawin mo. Pagkasabi nito ay muli niyang inatake ang halimaw. Bagamat inakala niya na magiging napakalakas niya, hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang kabilang partido sa ganoong kakilakilabot na antas. Ang isang mahiwagang enerhiya lamang ay maaaring maging sanhi ng malubhang pinsala sa kanila. Dapat mong malaman na ang mga tropa sa likod niya ay bininyagan ng hindi mabilang na taon, itinaguyod ng hindi mabilang na mga digmaan, at sinubok ng hindi mabilang na mga Panginoon. Pero, now it is so easy to be. Lahat, mag-ingat, ang taong nasa harapan natin ay higit na makapangyarihan kaysa sa inaakala natin, she shouted hurriedly, focus sa opensa, pero wag mong pabayaan ang depensa. Oo, sagot ng lahat ng nasa likod niya. Halika ulit. Nang matapos siyang magsalita ay hindi na siya pananghinaan ng loob at muling hinampas ang halimaw. Itim na hangin at ang mga sagong nakasuot ng puti ay sinamantala na ang panahong ito upang mabilis na salakayin ang iba pang dalawang panig ng halimaw. Gayunpaman, sila ay talagang napakatalino. Alam na alam nila ang lakas ng kanang kamay ng halimaw, kaya kahit umatake sila ay sadyang umiiwas sa posisyong ito. Sa sandaling pagtatuboy ng halimaw sa babae, ang iba pang dalawang panig ng katawan nito ay inatake ng itim na hangin at ng sagong nakaputing damit. Subconsciously gusto niyang lumaban, ngunit dahil sa kanyang posisyon kailangan niyang lumingon. Ito ay napakaabala at maantala ang kanyang pag-atake. Gayunpaman, ito ang eksaktong oras na gusto ng kaaway. Nang makita ang babaeng inaatake, ang itim na hangin at ang mga sagong nakasuot ng puti ay natural na nag-iingat sa pag-atake ng lalaking ito, sa sandaling lumingon siya, ang magkabilang panig ay mabilis na umatras at naghanda ng defensive posture. Anumang oras, galit na galit ang halimaw, napakabilis na ng mga lalaking ito, at dahil napapalibutan na siya, parang mas mabagal pa ang mga galaw niya. Ngayon, sinasamantala ang pagkakaiba ng oras sa pagitan ng kanyang mga pagliko, ang bilis ng mga taong ito ay lubos na napabuti muli. Naglunsad siya ng dalawang magkasunod na pag-atake, sa kasamaang palad, ginamit na ng kaaway ang panahong ito para gumawa ng sapat na paghahanda. Halos walang tunay na kahalagahan ang dalawang pag-ataking ito. Walang iba kundi ang pumatay ng ilang hamak na sundalo. Gayunpaman, sa kabilang banda, ang babae ay nakakuha ng sapat na pagkakataon para sa isang palihim na pag-atake, sa isang putok, pinangunahan niya ang kanyang mga tao upang salakayin muli ang halimaw. Ang halimaw ay sumabog sa likuran nito. Ibig sabihin, ang halimaw ay sapat na malakas, at ang katawan ni Han Sanchen ay sapat na malakas, kung ito ay sinuman, siya ay ganap na natalo sa pag-ataking ito. Tenggal, biglang lumingon ang halimaw, at mabilis na umatras ang babae. Sa pagbabalik tanaw sa itim na hangin at sa puting sugo, mabilis ding umatras ang mga tao sa magkabilang panig. Mula sa lahat ng direksyon, walang umatake o nagtatanggol saglit. Huli ka na lang natin, kahit malakas ka, wala namang ibig sabihin yun, ang tigre ay madaling pumatay ng isang tao, dalawang tao, o kahit isang dosenang tao, pero hindi ibig sabihin na kaya nitong pumatay ng daan-daang tao. Sa kabaligtaran, ang naghihintay na lang dito ay ang kamatayan nito, dahil hindi na ito tigre na umaatake sa tao, kundi isang tigre. Ang pagpapaliban dito ay isang pag-aaksaya lamang ng oras, sa huli, palagi kang mamamatay. Malamig na sigaw ng babae, puno ng lamig ang mga mata. Sa paghusga mula sa kasalukuyang layout, tiyak na kwalipikado siyang sabihin ito, mabangis talaga ang halimaw, gayunpaman, tulad ng sinabi niya,
Gaano man kabanggas ang tigre, hinding-hindi nito magagawa kapag nahaharap sa pangangaso, mabisang tugon. Mahirap para sa iyo na saktan ang mga pangunahing tao ng pamamaril, at kahit na nasugatan ka, mayroong hindi mabilang na iba pang mga tao dito upang bumawi. Parang sandali lang ang laban, sa sandaling ito ay naantala ng mahabang panahon, ang antas ng paglilinang ay halos maubos, o ang pisikal na lakas ay hindi makakasabay. Pagkatapos, ang huling resulta ay natural na hindi mapaghihiwalay sa salitang kamatayan. Para sa kapakanan ng iyong lakas, maaari ka naming panatilihing buhay at pagkatapos ay muling pag-usapan ang iyong kapalaran, o maaari kang maging espesyal na sugo ng labanan, mas mababa sa isang tao at higit sa 10,000 tao. Narinig ito ng halimaw at malamig na ngumiti. Karapat-dapat ka bang manghuli ng tigre? Mas malakas ako kaysa tigre, at hindi ka tao, langgam lang, matagumpay mo akong nagalit, ngayon, pumunta ka sa impyerno. Malamig na sigaw ng halimaw, at biglang nagtipon ang itim na enerhiya sa kanyang katawan, at pagkatapos ay sumabog, biglang, kasama ang katawan nito bilang sentro, ang itim na enerhiya ay sumabog sa buong paligid. Bagamat si Heifeng at ang iba ay palaging nasa medyo nagtatanggol at umiiwas na poster, sa harap ng mga walang habas na pag-atake, sa katunayan ang mga ito ay walang kabuluhan. Dahil walang mapagtataguan, sa sarili mong cultivation lang ang maaasahan mo para lumaban. Sa makatuwid, kahit na agad na lumaban ang isang grupo ng mga tao, ang malakas na epekto ng itim na enerhiya ay nagpa-attract pa rin sa kanila ng ilang metro, pagkatapos noon, ang defensive energy ay agad na nabasag, at hindi nila napigil ang bumulwak ang isang subo ng dugo. Ngunit bago pa sila makapag-react ay sumugod na sa kanila ang halimaw. Lumaban ka habang umaatres, kumilos ka ng mabilis, wag na tayong magpilitin, galit ang lalaking ito kapag binugbog natin. Siya, hindi naman ito masama, dahil ipinapakita nito na hindi na niya kayang kumapit ng mas matagal. Malakas na sumigaw ang sugo na may puting damit, at ang grupo ng mga tao ay mabilis na umatras, na lumuwag sa buong depensibong porma sayon. Ang pinakamalaking bentahe ng nakaka-relax na paggamot ay ang isang grupo ng mga tao ay hindi kailangang gumawa ng napakaraming iba pang komplikadong bagay, bagaman ito ay magpapataas ng oras para sa halimaw na makapagpahinga sa pag-iisip, hindi ito magdudulot ng labis na pinsala sa halimaw mismo, pinsala. Gayunpaman, ang kanilang malaking hatek ay makakabawas din ng maraming casualty at pagkalugi. Siyempre, ang pinakamahalagang punto ay nasa ganitong paraan, ang pisikal na lakas ng halimaw ay talagang natupok sa disguise. Gayunpaman, ang lahat ay kamag-anak. Kahit na ang mga halimaw ay magdaranas ng malaking pagkalugi sa ilang aspeto, magkakaroon din sila ng malaking pakinabang sa pag-atake sa ilang aspeto, ganap niyang binubuksan at isinasara ang espasyo, at maaaring umatake ng mas malaya. Bigla-bigla, habang ang halimaw ay sumabog ng tuluyan, sa sandaling mabuksan ang bilog ng depensa, natural na nangangahulugan na ito ay magbubukas lamang ng mas malawak, at ang halimaw mismo ay naging mas mabangis sa ilalim ng galit. Sa ilang saglit lang, ang diameter ng defensive circle ay umabot na sa 12 metro ang haba. Ang ganoong distansya ay nangangahulugan na ang mga halimaw ay karaniwang tumatakbo ng walang anumang labis na hadlang, at malinaw na mahirap para sa kabilang panig na ganap na tumugon sa isa't isa sa loob ng isang nagtatanggol na bilog. Ang linya ng labanan ay nakaunat, na kung saan mismo ay magkakaroon ng kawalan na ito. Hindi nagtagal, ang ilan sa mga nasasakupan ay nahuli ng mga halimaw dahil hindi sila nakatanggap ng napapanahong suporta. Sa ilang magkakasunod na pag-ikot, maraming tao ang mabilis na namatay mula sa mga pag-atake ng halimaw. Walang paraan, sa kasong ito, maraming tao ang natural na haharap sa mga halimaw ng mas madalas, at makakakuha pa rin ng anumang epektibong mapagkukunan. Ang susi ay sa ganoong kalaking pagkubkob, walang makakatulong sa sino man, maaari lamang silang humingi ng mga pagpapala para sa kanilang sarili at huwag hayaang titigan sila ng malapitan ng mga halimaw. Ang kalamangan ay mas maraming tao ang mapapalaya sa panganib ng kanilang buhay, at least hindi na nila kailangang magtipon ng grupo ng mga tao sa malapitan sa harap ng iba. Sa makatuwid, ang posibilidad na matarget ng mga halimaw ay biglang naging mas mababa. Ang halimaw ay hindi mapigilan, at sa lalong madaling panahon isang malaking butas ang nabasag sa isang nagtatanggol na bilog, ngunit ang taong ito ay walang intensyon na pigilan ang kanyang sarili.
Napakalinaw ng kanyang layunin, na direktang pumunta sa baybayin na may pinakamaraming tao. Sa sobrang galit niya nakita niya lang ang pagpatay, natural na sasalakayin niya kung saan man maraming tao. Bigla na lang dumanas ng matinding kapahamakan ang mga tao sa dalampasigan, tulad ng isang tigre na biglang nakapasok sa isang grupo ng mga tupa, sa patuloy na hiyawan ng mga tupa at sa dagandong ng tigre, hindi mabilang na mga tao ang namatay sa harap ng halimaw, inaatake. Tsaka, limited talaga ang attack power ng mga tupa, kahit na maglunsad sila ng counterattack laban sa halimaw, ang counterattack na ito ay walang kabuluhan sa isang tiyak na kahulugan. Wala siyang kakayahan na harangan ang anumang pag-atake. Parami ng parami ang namamatay, at lalong lumalakas ang mga hiyawan. Kahit itim na hangin, ang sagong nakaputing damit at ang babae ay hindi maiwasang manlaki ang mga mata nang makakita ng ganoong eksena, sa sobrang takot nila sa ganoong eksena ay natulala sila sa pwesto. Ang ganitong uri ng patayan ay talagang kakilakilabot at madyugo, bagamat lahat sila ay mga mamamatay tao, palaging may limitasyon ang pagpatay, at sa ganitong saloobin, lumampas ito sa limitasyong iyon. Anong dapat nating gawin? May bakas ng malamig na pawis si Heifeng sa kanyang noo, bagamat naisip niya na ang pagpapalawak ng bilog ng depensa ay hindi may iwasang magpapahintulot sa mga halimaw na makalusot sa kanilang linya ng depensa, na magdulot ng mga inosenteng casualty sa ilang mga sundalo. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol dito at pagkakita nito ay dalawang magkaibang bagay sa kanilang sarili. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!